Southeasterlies o equatorial trough patuloy pa rin na magpapaulan sa buong bahagi ng silangan ng Mindanao at Southern Mindanao at inaasahan ang mga heavy rain showers sa buong bahagi ng southern part ng Davao del Sur at bahagi ng Caraga at halos sa buong Davao region ay makakaranas ng mga heavy rain showers ngayong araw. Pero nalalamin ng bansa ay stationary pa rin na makakaranas ng mas maginaw na temperatura lalo na sa buong bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon at mga ilang kaulapan sa halos buong silangan pa rin ng bansa at mga kalat-kalat na pag-ulan. Caloocan, West Grace Park nakapagtala ng pinakamababang temperatura ngayong Enero sa pinakamababa na 22.2 degrees Celsius. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 18, 2024. Ang oras nating Boss from umaga ay alas 10:10 na ng umaga. Patuloy pa rin na umiiral ng malakas ang ating highest peak ng lamig ng amihan dito sa ating bansa, lalo na sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at nararamdaman na natin ang patuloy na pagbaba ng temperatura maging dito sa NCR, maging sa inyong sa aming lugar dito sa may Caloocan na nakapagtala nga kami na may pinakamababang temperatura kaninang 6:23 AM na 22.2 degrees Celsius. Pinakamalamig nito sa buong ituturing ko na pinakamataas ito sa buong taon na temperatura sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, klaro at few clouds pa rin. Stationary pa rin kagaya kahapon ang magiging lagay ng panahon pa rin, lalo na sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon and the rest ng bahagi ng extreme Northern Luzon. At dahil sa patuloy na amihan, malakas na hangin ng amihan ay patuloy pa rin ang magiging mas gloomy ang halos buong Luzon area. Ngayong umaga, magkakaroon lamang ng mga pagsikat ng araw, normal po yan. Pero magiging very dry ang ine-expect nating dry air at mataas ang ating atmospheric pressure dahil sa amihan. Well, nagbanggit ko na nga po, pinaka-lowest kami sa Caloocan ngayon, umabot ng 22.2 degrees Celsius kaninang 6:23 AM. Pero kahapon, nakapagtala kami ng pinakamaalinsangan na nasa 31.3 degrees Celsius pa rin. Kahapon ito ng 1:33 PM, almost stationary. So wala tayong magiging komento pagdating sa heat index dahil expected na napakababa nito at kahapon ay nakapagtala kami ng 35.8 degrees Celsius lamang na init pandama. Kung kakamustahin din natin ang heat index nationwide mula sa data feed ni Pag-asa ay ganun din, wala rin tayong may kukomento dahil automatic na yan na walang ini-expect na aabot ng danger level na aabot ng 42 degrees pataas ang magiging heat index sa buong bansa. Samantala sa volcanic thermal alert status ay nasa moderate muli si Taal Volcano. So kamustahin muna natin yung kanyang thermal anomaly. Bagamat mababa at 13 megawatts lamang kanyang variable radiated power pero nakikitaan na naman ito ng magmatic intrusion sa pinakamubunganga nito. Kung pagbabasehan natin sa CIMMS o yung satellite imagery mula sa Moody's, ay makikita natin na mainit na naman ang pinaka-crater nitong si Taal Volcano. However, wala namang significant na nadedetect na anumang fire intrusion so far dahil mababa ang kanyang variable radiated power. So, take note na lamang yan at kung sisilipin naman natin sa bagong synopsis mula kay PBOX, ay nanatiling wala na italang anumang volcanic earthquakes since kahapon wala ring naitala. So halos magwa 1 week na walang naitalang volcanic earthquakes itong si Taal Volcano so far. Pero since January 15 ay nakapagtala ng 8,109 tons a day na pinaka-upwelling ng SO2 emission. So, halos stationary lamang at wala namang ibang
anumang abnormal na ipinapakitang status itong si Taal Volcano. Patuloy lamang na nagbubuga ito ng SO2 emission na malawak-lawak. So kung sisilipin natin sa actual CCTV live monitoring ay patuloy pa rin na nakikitaan na pagbubuga ng SO2 emission si Taal. Ayan, kitang-kita oh. Ayan oh. So mga around 900 meters po. At inaasahang makikitang patuloy-tuloy pa rin ang pag-release ng SO2 emission na normal na po kay Taal Volcano. And the rest, wala pa naman nakikitaan na anumang abnormalidad. Pero wag nating aalisin ang pagmamanman pa rin kay Taal Volcano anytime. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, pagdating naman sa alinsangan dito sa kanluran ng bansa, ay nararamdaman pa rin ng pinakamataas sa San Jose, dyan sa bahagi pa rin ng Mindoro, na may 33.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura so far. At sa pinakamababang temperatura ay ang Baguio City, na sarado sa 13 degrees Celsius na pinakamababa sa buong bansa. Pagdating naman sa Inulan, sa silangan naman ng bansa, dyan sa may bandang Surigao area na inulan ng 59 millimeters na total rainfall. At inaasahan nga po na tuloy-tuloy na makakaranas ngayon ng mga heavy rain showers, lalo na sa katimugan nga po ng Mindanao na ating binanggit na po since nung isang araw pa, dahil nga po sa southeasterlies o equatorial surface trough. At umaabot na nga po ito sa halos buong southern Mindanao na sumasakop sa buong Caraga, kaya mag-ingat sa posibleng mga pagbaha. Sa outside humidity, nasa 66% po ang drier outside natin at bumababa ito ng 3% since last hour. Pagdating naman sa atmospheric pressure, dahil sa presensya pa rin ng amihan, ay inaasahang nasa 1,014 hectopascals po ang ating atmospheric pressure at steady pa rin ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, ay may 5 hours ulit tayo in 56 minutes to maximum high tide. So ngayong umaga, siguro ay medyo layo-layo muna pa kayo, pero mga bandang tanghali siguro approximate o siguro mga tanghalian ay maaari nang lumayag kahit diyan sa may pangpang ng Manila Bay dahil exact mga bandang 4 PM daw na ine-expect na magkakaroon pa ng pagtaas ng water level diyan sa pangpang ng Manila Bay. Sa ating air quality naman ay medyo moderate po ang ating air concentration ngayong araw ha. So medyo magmamas pa rin sa mga sensitibong mga baga. Despite na maganda naman ang ating paligid, pero yung hangin ay nanatiling concentrated sa mababang level dito lalo na sa atin sa NCR. So magmasman na lamang po mga folks na nasa 12.67 micrograms per cubic meter po ang ating particulate matter of 2.5. At sa ating almanak, sumikat pong haring araw kanina ang 6:25 AM at inasalulubog po ito mamayang 5:47 PM ha. At ang ating moonrise and so far ay malapit na pong mag-moonrise at moon elevation at 17 degrees na lamang. Pero sisikat ito mamayang 11:39 AM ngayong umaga at inasahang mamayang hating gabi na ito lulubog at 12:28 AM. At nasa 49% na po yung illuminated at first quarter na po na may tuturing ang sinag ng buwan. Anyways, ay meron tayong halos conjunction na naman mula kay Moon at ni, kung hindi nagkakamali, Jupiter. Ayan, may close conjunction approach po ngayong araw. Magsisimula ito mga bandang alas 4, no, madaling araw sa Pilipinas. Pero pwede pa rin ito makita kinabukasan po ng gabi ng dito sa Pilipinas. Makikita pa rin yung closing approach at conjunction ng Moon at Jupiter. Taon-taon naman nangyayari ang pagko-conjunction nitong Moon at Jupiter. Typically in right accession madalas. So, abang-abang na lamang at mga astrophotographers natin dyan ay magsisimula yan mga alas 4:42 ng madaling araw, yung pinaka-starting ng conjunction ng Moon at Jupiter. So kahit sa hapon o gabi, kinabukasan, ay pwede nyo pa rin makitaan yung conjunction ng Moon at Jupiter. Magsisimula nga lang ang pinaka-conjunction nito, bukas nga po ng madaling araw at 4:42 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas na po yan ng Biyernes,
ay inaasahang partly cloudy po ang maghapon nating ngayong araw ha. So wala namang tsansa na according sa forecast na may pag-ulan, magiging mas maulap lamang ang ating maghapon pa rin. Kagaya kahapon dahil pa rin sa very gloomy, epekto na rin ng ating amihan. At bukas ng Biyernes ay stationary na magiging partly cloudy ang maghapon na walang inaasahang naka-forecast na mga pag-ulan. Depende pa rin yan every 6 hours na maaari pa rin iyang magbago. Highest and lowest and temperature expected forecast natin in 2 days, maglalaro sa 31 degrees Celsius ang pinakamataas at ang pinakamababa maglalaro sa 22 to 23 degrees Celsius. So dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared rainbow imagery. Ay makikita natin na ang katimugan nga po ang halos sa bahagi ng Southern Mindanao at Eastern Mindanao hanggang dyan sa bahagi nga po ng Northern Mindanao, nagpapakabot na po yung mostly cloudy na ito na nagdadala ng mga moderate to heavy rain showers. Gaya na ating report since nung isang araw, yung southeasterlies o yung trough na hangin na nanggagaling sa equatorial trough ay nagpapakabot na nga po at nabanggit na natin yan at expected nga po na uulanin mula dyan sa may bandang katimugan ng Mindanao and the rest ng Eastern Mindanao at posible pang mag-engulf o masakop ang halos buong bahagi ng Mindanao dahil sa malawakang surface lap nito nanggagaling sa bahagi ng equatorial section. Dahil nga sa flow ng southeasterlies wind flow na nagdadala ng malakasang pag-ulan, expected po ang heavy rain showers sa halos buong katimugang bahagi ng Mindanao. Damay na po ang buong Davao region ha at Caraga area magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na pagbaha at nabalita na yan sa mga nabalita na yan simula pa kahapon na nagkaroon na nga po ng malakasan at dahil nga po sa masamang panahon ay nagkaroon ng mga kanselasyon ng mga klase dyan sa bahagi ng Davao region. At hindi tayo nagkulang ng paalaala at inaasahan pa rin ngayong araw ang buong bahagi ng Davao region at buong bahagi ng Caraga ay expected na magiging moderate and heavy rain showers. Lalo na sa buong bahagi ng Agusan magiging mostly cloudy at moderate and heavy rain showers po mula dyan sa bahagi ng Northern Mindanao sa Butuan City, Ginoog hanggang Cagayan de Oro na po yan. Damay-damay na po yan pababa ng Malay Bukidnon, Davao del Norte hanggang Davao del Sur at Compostela Valley, buong bahagi ng Caraga, especially dyan sa may bandang Surigao del Sur. At sa Surigao del Norte naman ay typically magiging maulap din unti-unti at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang moderate and some heavy rain showers. Maaring magpang-abot sa bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island. Ingat sa biglaang buhos ng ulan, kasama rin ang malakas na daloy ng hangin na magdudulot ng malakasang alon dyan. Ingat na lamang po. At mula sa bahagi ng Davao City at kasama na ang buong Sorsogon, magiging maulap din at expected din ang mga heavy rain showers na kita-kita po sa ating infrared heavy rain potential na mataas na magkakaroon ng heavy rain showers nitong maghapon ang buong bahagi ng Sorsogon hanggang dyan na rin sa bahagi ng Lanao del Norte at ilang parte ng Lanao del Sur pa rin. Ingat sa potensyal na pagbaha, expected yan na nakataas ang flood potential na nabanggit nating mga lugar at maging dyan sa bahagi na papasok na po ng Kapatagan, Osami City hanggang Orecaita City sa Zamboanga del Norte. Well, the rest ng Zamboanga ay expected pa rin ang magiging maulap din at least maibsan muna ang tinding alinsangan dyan at magiging maulap at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog lalo na't lumalapit ang range nitong southeasterlies o equatorial trough na magdadala nga po ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Paghandaan at ingat po sa huwag naman sana mangyari ang mga biglaang pagguho ng lupa dahil sa tuyo at bigla itong lalambot dahil sa malakasang ulan. Mula Surigao, Zamboanga del Sur, mula dyan sa bahagi ng Pagadian City, Kabasalan at Ipil, magiging maulap at damay na rin ang Zamboanga del Norte and the rest of Zamboanga area. Siyempre, hindi ligtas ang isla ng Basilan at Ulusulu dahil sa ang southeasterlies ay malawakan po na nagpapang-abot mula pa rin sa Indonesian Peninsula hanggang inaasahan natin sa mga susunod na araw ay tuloy-tuloy na makakaranas ng mga malakasang pag-ulan. Ingat po mga folks!
at makipag-coordinate na lamang sa ating National Disaster Coordinating Council natin sa Davao Region para po sa kaukulang pag-iingat at just in case kung kailangan ng evacuation, kapag mataas na po ang pagbaha, ay gawin na po ng mas maaga. Huwag na po nating patagalin at palalain ang sitwasyon. Samantala, sa bahagi ng katimugan ng Visayas ay magiging maulap din dahil po sa epekto ng equatorial trough na ito. Magpapang-abot sa Siquijor at bahagi ng Bohol, buong bahagi ng katimugan ng Cebu at Negros Region, damay na rin ang katimugang parte ng Leyte mula Baybay City ngayon hanggang Maasin. At sa Eastern Visayas naman, dyan sa Borongan City, Eastern Samar hanggang Gian at Salcedo, ingat po sa biglang kalat-kalat na pag-ulan at unexpected na mga biglang buhos ng ulan anytime. Sa hilagang bahagi naman ng Visayas mula sa kanluran ng Panay at dyan sa bandang Iloilo, patawid na yun ng Bacolod sa Negros Oriental, ay magiging mostly cloudy po ang entire area ninyo dyan ha. At magkakaroon ng mga diinasang isolated rain showers din the rest ng Visayas maging sa bahagi ng Masbate na hanggang northern part ng Samar. Magkakaroon ng mga ilang kaulapan at pagsikat din ng araw, lalo na sa bahagi ng Lawag at northern part ng Samar region, pero magiging gloomy po at mga isolated rain showers ang iiral lalo na sa hapon o sa gabi. Paghandaan na lamang folks, despite na may umiiral pa rin tayong northeast monsoon na nagpapalamig pa rin sa buong bahagi ng Southern Luzon hanggang sa the rest ng Northern Luzon, damay na ang Metro Manila. Siyempre, ang buong bahagi ng Southern Luzon, magiging katamtaman po lagi ng panahon, pero partly tumusikaw din po ang iiral, kabilang na ang Mimaropa, at ilang bahagi dyan sa bahagi ng Marinduque, Romblon, Burias Island, and the rest ng Bicol Region. Magiging partly tumusikaw din po, pero magiging fair weather po at mas magiging maaraw naman ang ating maghapon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga ilang light to moderate showers ang mas madalas at hindi naman ito tumatagal. Magdala na lamang na pananggalang sa ulan just in case, lalo na pagdating ng hapon mga folks. Siyempre, maging dyan sa bahagi ng Palawan, take note dyan sa mga taga-Palawan at Kalayaan Islands. Ingat na lamang. Pero mangunguna pa rin ang medyo gloomy at maaraw sa inyong lugar. At mula sa bahagi naman ng Camarines Norte, papasok na yan ng Calabarzon. Siyempre, mula sa may bandang Quezon Province, magiging gloomy rin at katamtaman ang lagay ng panahon. Magkaroon man din ng mga isolated showers, typically mga drizzle, light rain showers ang mas madalas hanggang dyan sa bahagi nga po ng Batangas, Laguna area sa halos buong Calabarzon area. Papasok na yan ng Metro Manila na magiging malamig na po ang simoy ng hangin natin dyan at the rest ng Bulacan, pataas na yan ng Central Luzon mula Angeles, San Fernando, Pampanga, Cabanatuan City, Tarlac, and the rest ng pataas na Urdaneta at San Jose City. Mas malamig po at gloomy rin, nakatamtaman ang magiging lagay ng panahon na medyo maaraw ang iiral sa atin. And the rest na po ng Northern Luzon area, magiging katamtaman, medyo gloomy rin, magiging partly cloudy din ang iiral dahil nga po sa concentration ng ating hanging amihan na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalamig, lalo na sa extreme Northern Luzon, pababa na yan ng bahagi nga ng Kasiguran Aurora. Pero manatiling medyo drier po pa rin at mataas pa rin ang dry spell level sa kalurang bahagi ng Northern Luzon and the rest ng kalurang parte ng bansa ha. Take note yan mga folks, mula Ilocos Norte, pababa pa rin ng La Union, damay pa rin ang Pangasinan at Zambales. Despite na malamig, dahil nga po tag-amihan pa rin tayo, ay magiging tuyot pa rin at mababa pa rin ang concentration ng maulap na areas dyan. Kung sisilipin natin sa True Color TRM, makikita po natin ang kanluran ng Northern Luzon, halos hindi pa rin nasasakupan ng malawakang kaulapan dyan. So mataas pa rin ang dry spell and concentration hanggang dyan sa bahagi ng Palawan at ilang areas ng kanluran ng Zamboanga sa parte ng Mindanao. Pero dahil nagkakaroon nga po ng umiiral na southeasterlies dito sa may Mindanao area, nagkakaranas ngayon sila ng mga kalatang pag-ulan. Generally, maging mas tuyot pa rin ang hilagang kanluran ng Luzon na nabanggit natin kanina. Dahil din na Metro Manila ha. So, wag natin na pagwalang bahala yan dahil tag-amihan pa rin tayo. Ipaghandaan na po natin bago pumasok ang dry season sa Marso. Dahil yan, dyan natin mararamdaman ang epekto niyan. Sa ngayon, medyo kontrolado pa dahil mayroon pa rin tayong umiiral na amihan. At dahil sa
nakakaranas sa malakas ang pag-ulan sa bahagi nga rin ng Mindanao, na natili nakataas pa rin ang general flood advisory ayon kay Pag-asa sa buong bahagi ng Agusan at Cagayan de Oro o the rest ng Northern Mindanao, kabilang na ang Surigao del Sur at ilang parte ng Surigao del Norte, Caraga, dyan sa bahagi rin ng Compostela Bari, damay na rin ang Davao Oriental, the rest ng Davao del Norte at ilang areas ng Davao del Sur. So sakop po ang buong Davao City na yan, pababa ng Digos at Malita. Ingat po sa potensyal na pagbaha dyan at huwag naman sana mangyari ang pagguho ng lupa, mga folks. Samantala, patuloy pa rin ang pag-develop ng mga anomaly o matataas na anomaly dito sa Southern Hemisphere part. At base sa ating West Pacific Basin ay nakatutok ang mataas na low pressure systems kabilang na sa bandang Australia, ilang bahagi ng Indonesian Peninsula at dyan sa bahagi pa rin ng bandang Malaysian area. At patuloy pa rin sila nakakaranas na ngayon o halos parang tag-ulan sa pagitan na yan ng Indonesian Peninsula. Parang southwest monsoon sa areas nila diyan. O parang taghabagat. Ayun, taghabagat po sa areas na yan. Kadalasan ngayon, mga gantong buwan sa bahagi ng Indonesian Peninsula hanggang dyan sa may bahagi ng Malaysia, damay na rin ang ilang areas ng Thailand. So, ang bahagi na yan, mas makakaranas sila ng mga low pressure systems maliban sa bahagi sa Pilipinas na inaabutan lamang ng equatorial trough sa katimugang bahagi ng Mindanao na nagdudulot nga po ng malakasang pag-ulan. Pero sa nalalabi ng bansa, patuloy pa rin ang pag-iral ng ating northeast monsoon na makikita natin sa ating wind speed and direction in 925 hectopascal atmospheric pressure. At inasahang wala nga po tayong mamamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa buwan na po yan ng February. Wala tayong magiging komento maging sa mga computer models sa ating West Pacific Basin na anumang low pressure systems except na lamang sa Southern Hemisphere area at equatorial zone na nakakaranas sila ng low pressure systems dyan. Samantala, sa pataas na alon, nanatiling bawal pa rin lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat sa halos buong silangan ng bansa. Maabot pa rin sa 2.5 meters ang taas ng alon dyan. Gaya kahapon, ay bawal po muna mga folks mula sa extreme northern Luzon off coast ng Batanes Group of Islands. Pero sa kanluran ng buong bansa, halos ay mukhang kaya-kaya pong lumayag dyan dahil mababa naman ang ipinapakitang alon sa kanlurang bahagi ng baybay ng bansa. Ingat na lamang sa gale force winds dahil pa rin sa epekto ng ating amihan. So kaya naman po, maliban na lamang sa buong silangan ng bansa na umaabot ng 2.5 meters ang alon, huwag matigas ang ulo at kung maaari ay makipag-coordinate na lamang kayo sa ating Philippine Coast Guard kung kailangan tumawid ng karagatan. At kung maaari, magkaroon na lamang muna kayo ng guidance mula sa ating Philippine Coast Guard, lalo na sa mga rorong tatawid po sa iba't ibang bahagi dyan sa may bandang silangan ng bansa. Just in case po, para maiwasan po ang hindi inaasahang aksidente na lamang. At dahil nga po sa walang tigil pa rin na malakas o very violent pa rin ang mga pag-alon dyan, kasabay na rin ng gale force winds, mas maganda na pong makipag-coordinate tayo para iwas disgrasya. Sa Ulat Lindol, nagkaroon na naman ng magnitude 5.7 according yan sa data feed ni PBOX at na-detect din ng aking seismometer kagabi ito na mga 8:31 to 8:32 PM kagabi. At na-detect at measurement ng aking seismograph ay nasa 5.6. Kay PBOX naman ay nasa 5.7 ang kanyang measurement magnitude. At nasa northeast ito ng hinutuan o sa silangan ng bandang San Juan sa hinatuan pa rin sa Surigao del Sur. So base sa ating latest na earthquake monitoring, pwedeng ma-recall yan at pwede nating ma-view yan yung mga nakaraang mga records ng mga lindol. O mas madali pong ma-access, di ba mga folks? At makikita rin natin yung mga nakaraang paglindol ngayong January. So, pwedeng makita yan. At madaling makita yung pinaka-latest earthquake. Kapag i-click nyo lamang yan, iti-pinpoint agad o ipipinpoint kaagad kayo ng aking earthquake map dito sa pinaka-latest earthquake monitoring, which is ito ngayong Santa Catalina sa Ilocos Sur,
at magnitude 3.4 nga lang ito at depth of 10 km. Oras nito 10:26 AM. So sa mga kababayan natin na mas gustong madaling ma-access ang earthquake monitoring natin na manggagaling ang data feed mula kay PBOX ay madaling gamitin po itong aking website dahil mas detalye na po ito at very easy to use na po at mas madali na po mapipinpoint ng direkta. Yan. So, yun po yung ating ulat lindol kahapon na nagkaroon ng magnitude 5.7 dyan na naman sa Hinatuan, Surigao del Sur. At narito naman ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 18, 2024. Ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 18, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po. Pakisuyo na lamang, paki-notification bell na lamang ninyo sa aking YouTube channel. At visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto niyo pang malaman ng iba pang detalye na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. At sa ating mga weather conditions at real-time weather conditions mula sa Caloocan, gamit ang weather station, makikita niyo yun in real time pa rin, at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.